So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin kung paano kinunot, binasag po ng Malacanang, ito nga pong patutsada ni Vice President Sara Duterte na kung talagang totoong seryoso daw po ang gobyerno dito nga po sa mga investigasyon tungkol sa korupsyon or flood control, abay kaya daw po itong gawin sa loob lamang po ng isang araw. So ngayon, ito, nagsalita itong si Atty. Claire Castro. Sabi niya, kung isang araw lang ito dapat imbestigahan, sana po ito ay nasuggest ni VP Sara Duterte sa kanyang ama. Mismong ang dating Pangulong Duterte noon ay umamin na rampant ang Ghost Project noon. This is November 2020 inilabas. So ngayon, pag-usapan natin mga minamahal, ito nga pong mga anomalyang iniwan ni former President Duterte na talagang pinapasa nila ang sumpa sa current administration. So you know, kamakailan, 'di ba? May pasaring. Itong si Vice President Sara Duterte, laban nga po dito sa ating Pangulo na si President Bongbong Marcos na kaya daw imbestigahan sa loob lamang po ng isang araw. Totoo yung narinig nyo, in just one day. Pero teka lang, may sense ba kaya ang mga banat ni Sara Duterte? Or baka naman, yan po ay matatawag nating isang malaking depensa para malihis ang atensyon sa nakaraan. Pwedeng ganun eh. Kasi kung i-rewind natin yung mga kaganapan taong 2020, mismong si Duterte umamin. Mga minamahal na rampant daw ang mga ghost project. Dito nga po sa DPWH. Hindi to fake news, hindi rin to invento. Pero galing ito mismo sa bibig ni former President Duterte. Ngayon, ang tanong, ano nga ba yung mga ghost project? Sige nga, mga minamahal, ano nga ba yung mga ghost project? Yung mga ghost project, yan po yung mga proyektong ginastusan na pinalabas nila na ginawa na, pero sa totoong buhay, wala naman. Hindi siya nag-i-exist. Ginastusan ng taong bayan, ginastusan ng mamamayang Pilipino, pero lahat po naging multo. So ngayon, kung iisipin natin, mismong si Duterte na ang umamin before, mga minamahal. Pero bakit wala tayong nakitang resulta or action laban sa mga indikasyon na meron pong mga ghost project? Bakit hanggang ngayon na nakaalis na sa pwesto, itong si former President Duterte, nananatili pa din ang kanyang legasiya na build na puro mga ghost project? Alam ninyo, naniniwala ako sa kasabihan, kung gusto, madaming paraan. 'Di ba? Kung ayaw, sobrang dami ding dahilan. Kitang-kita naman, mukhang panahon ni Duterte, puro lang kuda. 'Di ba? Puro lang dahilan yung narinig natin. Puro lang ang daming sinasabi. Yes, totoo. Umamin si former President Duterte, mga minamahal, na may mga rampant ghost project. Pero ang tanong, nakakuha ba tayo ng hustisya? Meron bang napakulong sa DPWH? Nilinis ba ang DPWH? Malamang sa alamang, wala. Zero. Wala tayong nakita. Kaya kung tutuusin, mga minamahal, malaking bahagi ng problema ng flood control, sa flood control mismo na nararanasan natin ngayon, minana lang din po na sumpa ni PBBM sa nagdaang administrasyon na puro lang satsat, pero kulang naman sa gawa. Kung ibabalik natin, ngayon mga minamahal, balik tayo sa kasalukuyang panahon. Si Pangulong Bongbong Marcos, sobrang linaw ng kanyang pag-aamin. Sobrang linaw ng kanyang mensahe na lilinisin ang bulok na sistema. Pero galit na galit yung mga DDS. Bakit? Kasi posible din silang makitaan ng butas, especially yung mga Duterte. 'Di ba? Sabi ni PBBM, lilinisin ang bulok na sistema. Hindi ito madali. Hindi yan just in one snap, tapos na. Hindi naman ata magikero ang ating presidente.
At lalong hindi yan kayang tapusin sa loob ng isang araw. Pero well, at least, kung ikukumpara natin sa panahon ni former President Duterte, si Digong inamin, oo, na may ghost project. Pero wala namang nagawa na aksyon. Pinabayaan lamang. Ngayon naman, pinuputak din nila si PBBM. Kung magkakaroon man tayo ng contrast, iisa lang yung masasabi ko. Si PBBM umamin na mayroong mga ghost project, mayroong problema ang ating bansa. Pero nakikita ninyo na meron siyang legal action na ginagawa at direktang merong political will para malinis ang ganitong problema. Alam nyo kung ano yung pinakamasakit dito? Mismong sa Vice Presidente pa natin narinig, 'di ba, ang bashing at hatred dito sa ating presidente. Kumbaga, ginagamit nila ang issue para batikusin itong si President Bongbong Marcos na kung tutuusin, kung talagang kaya naman pala in just one snap, 'di ba? In one day, bakit hindi nila ito ginawa sa panahon nila? Bakit nung sila noon ay merong kapangyarihan, bakit hindi sila kumilos? 'Di ba? Bakit nila pinabayaan na natili pa din ang mga ghost project, yung mga contractor na talagang nanalo literal, na kahit ang daming issue sa tax, mga ghost project, paulit-ulit na nanalo sa bidding, bakit pinabayaan lang ang flood control? Tapos ngayon, napasanin ng ating gobyerno, tinatransfer ninyo yung hatred, yung sumpa sa administrasyon ngayon, na kung tutuusin, yung banat ni VP Sara Duterte laban dito kay PBBM, parang bumabalik sa kanila. Yung parang bang boomerang, boom. 'Di ba? Titira-tira ka without knowing na ganun din naman yung problema sa ama mo. Kasi, mas lalong napaalala tuloy sa mamamayang Pilipino na mismong tatay niya ay naging pabaya at naging totoong problema. 'Di ba? Pinapaalala ni VP Sara Duterte sa kanyang sinabi na in just one day, kayang tapusin ang problema. In just one day lang daw, mga minamahal, kayang tapusin ang problema. So, na-remind tuloy sa amin, total, di din naman nagawa ng ama mo, ibig sabihin, napabaya yung ama mo. At malinaw ito, dahil sobrang daming ghost project na aming napansin ngayon. Diba? So, yung ginagawa ng ating presidente, hindi po yan simpleng trabaho. Mga minamahal, yung paglilinis sa bulok ng sistema, hindi po madaling gawin yan. At hindi sa lahat ng presidente, mayroong ganyang klaseng tapang at malasakit. Hindi lahat, mga minamahal, may ganyang klaseng sistema. Si PBBM, hindi takot, 'di ba? Na harapin ang matagal ng problema. Besides, alam niya na hindi ito instant, 'di ba? Hindi ito isang pindot lang ng parang nag-magic ka lang, 'di ba? So kailangan dito ng tiyaga, kailangan dito ng meron kang matibay na paninindigan, and also meron kang political will. At kung makikita natin, talagang yan naman yung ginagawa ng ating presidente ngayon. Ito ang kaibahan niya sa nakaraan, mga minamahal. Hindi lang siya umamin sa problema. 'Di ba? Si President Bongbong Marcos, gumawa din siya ng agarang aksyon. Hindi man mabilis, pero at least nagpa-process. Kasi sa totoo lang, madaling umamin. 'Di ba? Madaling umamin, pero ang totoong leader hindi lang dapat umaamin sa kanyang pagkakamali, kundi kumikilos para wakasan ang anumang klaseng anomalya. 'Di ba? Kaya mga minamahal, laban kontra sa mga ghost project issue ng flood control, ang tanong, sino nga ba ang totoong may malasakit? At sino nga ba ang totoong may aksyon? Nung panahon ni Digong, uulitin ko sa inyo, yes, inamin niya na mayroong problema pero hindi nagbigay ng malinaw na aksyon. Walang ginawa. Walang proseso. Ngayon sa panahon ni Marcos, ni PBBM, tuloy-tuloy ang investigasyon. May ginagawa para linisin ng DPWH para tapusin ang kultura ng mga ghost project. Yan ang pinagkaiba nila. Si PBBM with action. Si former President Duterte hanggang bunganga lang. Kaya kayo, huwag kayong magpapaloko. Oo, sa mga taong nagpapaniwalang kala mo naman, mayroong malasakit sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? In just one snap, one day, kaya daw solusyonan. Di dapat sana, matagal na nilang ginawa. 'Di ba? Pero si PBBM lang ang mayroong tapang
at angas na aksyonan ang mga bagay na ito. Alright, kayo, ano yung masasabi ninyo dito mga minamahal? Naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara Duterte or talagang pagdidelay lang yan para malihis ang issue sa kanyang ama? Alright, it's me again, Alicia Nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.